A blessed, blessed Friday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit sa atin. Welcome sa ating morning devotion. Nandito tayo sa ating Seeking God in the Morning. Yan ang ating daily morning devotion. At sa umagang ito, tayo ay mag-aaral ulit ng isang napakagandang topic. Pero bago yan, syempre, tayo po muna ay iniimbitahan ko ang bawat isa na tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito ng kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito at tulungan mo Panginoon ang lahat ng aming matututunan sa umagang ito ay patuloy na maging liwanag sa aming pamumuhay at patuloy na ikalago ng aming buhay Kristiyano. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, samahan mo po nawa sila, gabayan at pagpalain din. Tulungan mo rin, Panginoon, ang bawat isa na nakakasama namin online ay palaging magkaroon ng maayos din na kalusugan at lalo't higit, ingatan mo po ang buhay din ng bawat isa at pagpalain mo Panginoon at patuloy po nawa ninyong basbasan ang gawain na ito. I-bless mo rin po ako Panginoon ang iyong lingkod. Tulungan mo na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At Panginoon, patuloy ko rin hinihiling ang iyong mapagpalang haplos sa bawat isa na dumaran sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na gumaling ang bawat isa at patuloy na magkaroon ng katagumpayan sa mga pagsubok na ito. At Ama, patuloy ko pong hinihiling na patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito man po ay lihim o halal. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa umagang ito, welcome ulit sa ating online live devotion. Sa umagang ito, pag-uusapan natin yung isang mahalagang topic sa ating araw-araw na gawain, sa ating mga negosyo, sa ating trabaho, sa ating ministry. Madalas nating naiisip na kapag napakasipag natin, minsan tumatakbo tayo at napakadami nating ginagawa. Minsan ang thinking natin na napakasipag ko kasi ang dami-dami kong ginagawa. Pero hindi ibig sabihin nito na nagiging productive na tayo. Ang paalala sa atin ng ating devotional guide ngayong araw na ito ay nagbibigay ng malinaw na perspektibo. Babasahin ko po yung ating yung ating quotation. Don't equate activity with efficiency. Ayan, hindi dahil sa busy tayo ay efficient na tayo. Efficiency is not about excessive motion. It is about doing only the necessary steps to accomplish the goal with order and purpose. Ayan, at ito ay binibigyang diin ng ating Bible verse sa umagang ito na matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Let all things be done decently and in order. Nais ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng maayos na sistema. Kaayusan, at malinaw na layunin yung ating mga ginagawa. Hindi yung kung ano-ano lang yung mga ginagawa natin nang walang malinaw na patutunguhan. Sa ating morning devotion sa umagang ito, meron dito isang illustration, meron tayong article na babasahin, tungkol ito sa isang baseball manager. So, para mas lalo nating maunawaan yung pagkakaiba ng
puro galaw, no? Sa totoong puro galaw lang, no? Tapos i-compare natin ito sa totoong efficiency. Pakinggan natin yung kwento ng isang minor league base manager. Yan. Basahin ko po yung article. Okay. The story is told of the manager of a minor league baseball team who became completely disgusted with his center fielder's performance. Center fielder's performance. From where he sat in the dugout, all he saw was a lot of running around and missed catches. Activity, but not much productivity. The center fielder always seemed to have faded to do the wrong side of the field there, but not having any effect. The manager eventually ordered the player to the dugout and assumed the position himself. The first ball that came his way took a bad hop and hit the manager right in the mouth. So the next hit was a high fly ball to center, which the manager lost in the glare of the sun. It bounced off his forehead. Oh my gulay, it bounced off his forehead. The third ball that came his way was a hard line drive that he charged valiantly, only to have the ball soar just above his outstretched glove. At that, the manager ran back to the dugout, grabbed the center fielders by his uniform, and shouted, "You've got center field so messed up that even I can't do anything with it." Efficiency isn't a matter of excessive motion. It's a matter of doing only the motion necessary to get the job accomplished. One of the attributes that makes a leader is knowing which motion to perform. Amen, amen. No? Napakatotoo at mind-opening, no, para sa atin. Dito sa kwento, no, inis na yung manager, no, sa performance ng kanyang center fielder. Mula sa dugout, nakikita niyang takbo ng takbo, no, ang player at paulit-ulit na nakakawala ng bola. Maraming galaw or activity pero walang totoong resulta or productivity. Sa inis ng manager, pinaupo niya ang player at siya mismo ang pumulot ng center field. No? Ang result, ang unang bola na dumating ay tumalbog ng mali at tinamaan siya diretso, no, sa bibig. Ang ikalawang bola ay mataas naman, no, yung lipad o fly ball, no, na hindi niya nakita dahil sa nasilaw siya sa araw. Kaya tumalbog din ito, no, sa kanyang noo. Ang ikatlong bola ay isang matinding line drive, no. Tumakbo siya ng buong tapang pero lumampas lang ito sa kanyang guwantes. So sa galit ng manager, tumakbo siya pabalik sa dugout, hinawakan ang jersey ng players, sumigaw, "Maling-mali na, no? Maling-mali na nga ang gawa mo sa center field. Pati ako, hindi ko na hindi na makalaro, no, ng maayos dahil sa sinisipa, no." Yung parehas naman sila, no. So narito yung manager dahil iniisip niyang madali lang ayusin yung galaw, no. So efficiency isn't a matter of excessive motion. It's a matter of performing the right necessary steps, no. Kahit dito sa bahay, minsan napapansin din natin, o ako rin, napapansin ko rin, no? Ako o kaya si Christine o yung aking asawa, minsan meron kaming nagagawa na paulit-ulit namin nagagawa. Pero
pagka umupo kami at pinag-isipan muna namin kung ano yung tama naming ikikilos, mas less yung effort, no, ng paggalaw or paulit-ulit, no, na ginagawa. Kaya sa atin ng mga leaders, no, marami tayong takeaways, no. Unang focus natin, unang takeaway natin is focus on purposeful action. Huwag tayong mapagod sa mga galaw na wala namang naiaambag sa ating layunin. Know which motion to perform, no? Minsan hindi lamang yan doon sa physical na galaw, yung pinag-uukulan natin ng oras, no? Isipin din natin kung ito ba ay yung will ng Panginoon Diyos, kasi kung hindi niya to will, sinasayang lang natin, ano, yung oras natin, yung effort natin sa ating mga ginagawa. Order brings efficiency. Tulad ng paalala, no, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, ang kaayusan at tamang sistema ang nagpapadali at nagpapahusay sa ating trabaho. And yung number 3, ano, business is not success. Ang pagiging busy ay hindi katumbas ng pagiging magaling na leader. Real leaders know how to focus their effort where it truly counts. Ayan, napakagandang paalala po sa atin, no, sa araw na ito, no, August 21, no, holiday, at ang bawat isa, no, ay alam kong may mga activity rin kayo siguro, no, naka-schedule. So magandang paalala sa atin, no, itong ating morning devotion, yung ating bang ginagawa ay meron bang patutunguhan, meron bang purpose, no? Dito sa ating topic na ito, no, nako-connect ko rin yung ating July topic, no, sa ating church bulletin, no, na kaya hinihiling ko na kung meron po kayong oras, no, or gawan natin ng oras, no, na basahin yung ating church bulletin. Napakaganda po ng mga articles dito, and at dito makikita natin, ano, yung kahalagahan, no, na ang pagpili natin, no, or pag-choose natin sa purpose ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Again, a blessed morning po. Bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, hinihiling ko po na ang bawat isa sa atin ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa paalala mo sa amin sa umagang ito, sa na pag-ukulan namin, Panginoon, kung ito bang aming mga ginagawa o gagawin, Panginoon, ay may mabuting patutunguhan. Tulungan mo, Panginoon, na i-align namin ang aming mga goals, ang aming purpose nang naaayon sa iyong kagustuhan, upang anumang effort namin, Panginoon, ay huwag pong masayang. Palagi mo po kaming bigyan ng karunungan, kalakasan, Panginoon, na magampanan ng aming mga obligasyon ng tama at i-direct mo kami, Panginoon, sa tamang landas. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat palagi sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Friday morning po. Happy weekend sa ating lahat. Happy holiday din dahil walang pasok ngayon, no? Siguro kung kayo man ay magbabanding or gagala or ano man yung pagkakaabalahan, no? Keep safe po palagi, and again, to God be all the glory. Take care. God bless.